Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa Usaping Batas, Serbisyo Publiko at Politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, at kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, kami po ay napapanood nyo rin sa inyong mga telebisyon, sa mga Signal subscribers. Kami po ay nasa True TV Channel 19. At syempre, present po kami sa inyong mga socials. Nandyan po kami sa inyong Facebook page, sa inyong Facebook, at maging sa YouTube. Hanapin lamang po ang True Network PH. Oras po natin mga kapatid, 6 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon at ngayong araw nga opisyal nang nagsimula ang campaign period para sa national possession. Sa national possessions po para sa darating nga na midterm elections sa Mayo. 66 o 66 na senador ang sasabak sa botohan, habang 156 naman na party list mula sa iba't ibang sektor ang kumakandidato. 90 days po silang mga ngampanya sa buong bansa, habang ang mga lokal na kandidato ay mayroon namang 45 days, simula po naman sila sa March 28. So bibigyan po namin kayo ng live update sa mga campaign rally mula sa Metro Manila hanggang Ilocos Norte. So special po ang ating, we have a special coverage sa pagsisimula nga po ng ating campaign period. Magkakausap natin ang COMELEC at Election Watchdog na Kontradaya. Mamaya po yan. At ano ba yung mga dapat ninyong malaman at bantayan bilang mga botante. Tutok lamang po kayo sa ating coverage dito sa Sagot Kita sa unang araw ng campaign period. At syempre hindi po mawawala ang ating question of the day mga kapatid. Ang ating tanong, dapat bang mas higpitan ng COMELEC ang campaign regulations? Kung oo, ano ang dapat nilang ipatupad? Kung may gusto po kayong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live streams. Kung may nais din po kayong idulog, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. At simulan po natin ang ating special coverage. Hingi muna po tayo ng update mula po sa COMELEC. Magkakausap natin sa linya ng telepono si COMELEC spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Magandang magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon po, Cheryl, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Good afternoon po. Abay, kamusta naman po ang ating monitoring ngayong unang araw na nga po ng campaign period sa national possessions? Kumusta po ang inyong pagmo-monitor? Marami-rami din po ang naging subject po ng tinatawag natin nationwide Operation Baklas, at marami-rami rin pong nakalap yung ating mga task force baklas sa mga munisipyo, sa mga lungsod. Kaya pasahan ng mga kandidato po na may-ari o subject ng mga campaign paraphernalia na yan na makakatanggap po sila ng notice sa loob ng ilang araw po. At ang notice po na yan ay pagpapaliwanagin sila sa loob ng 3 araw kung bakit hindi po sila dapat masampahan ng kaso sa pagpuputa po ng unlawful campaign materials o kaya illegally posting campaign materials. Unlawful campaign materials. Okay, ito po nationwide. So, anong tansya nyo po? Marami po ang nag-violate, Attorney Rex? Marami-rami rin po kasi ang naikalat. Hindi naman po namin sinasabi na napakarami, ngunit marami-rami rin po talaga ang nakuha po ng mga materials na nakapost sa mga street signs, poste, puno, mga public places na alam naman po natin na hindi talaga dapat lagyan ng kahit anumang campaign material. Meron din po kami mga nakita na mga ilang hindi na-take down na mga lampas sa sukat, at ito rin po ay naging subject po ng tinatawag po natin na Operation Baklas. Hindi po ba in-encourage nyo na po itong mga kandidato na sila na po ang magkusang magtanggal? Ay opo, doon nga po sa ating resolution, ang pagbabago po doon
naging advance notice na po sa lahat ng kandidato ang ating resolution dahil binigyan po sila ng 72 hours para kusa po silang magtanggal na ng kanilang mga campaign materials kung ito man ay illegal ang size o kaya po tama man ang size ngunit na ilagay dun sa hindi common poster area. Isa rin po kasi sa dapat nilang i-comply ngayon kahit pa tama ng sukat. Kahit na nasa common poster area, ay dapat malinaw po yung sentences sa baba na paid for. Doon sa pangalan ng kandidato at kanyang totoong address. At paid by yung nagpagawa po. Meron pong ikatlo yan. Yung pong this material should be disposed of properly or recycled. So kailangan po ang tatlong sentences sa lahat ng material. Okay. So nakalagay paid for, paid by, and ano po yung huli, attorney? This material should be disposed of properly or recycled dahil ang COMELEC po ay kaisa sa pagpapatupad po ng ating mga batas pangkalikasan. Okay. So, nako. Sabi nyo nga, kahit na tama man yung sukat, tama man yung lugar, pero nakalimutan or hindi pa nakalagay doon yung itong paid for, paid by, at saka yung tamang disposal ng material, bawal pa rin yun. Hindi dapat makikita. Alright, okay. Tama po. So, ngayon po, anong kaso ang maikakaso po sa mga nag-violate? Ito po ay maituturing na paglabag po sa fair election. Sakat alam naman po natin ang paglabag sa batas ay maaring maituring po na election offense, kasong kriminal. Meron pa po dito ang paglabag po sa COMELEC resolutions na nagpapatupad ng mga batas ay maaari rin po magdulot ng disqualification. Huwag po sila mag-alala, may due process naman po, no? Binibigyan namin sila ng pagkakataon bago i-implement. Kung ma-implement na po yan, padadalan sila ng notice, bibigyan sila ng pagkakataong sumagot at magpaliwanag, at kung talaga pong unsatisfactory at hindi po nila madepensa na kanilang ginawa, saka lamang po pupunta doon sa tinatawag natin ng mga punitive action. Hindi po kaya, attorney, napakadali nilang lusutan na sabihin lang na hindi naman kami yan, wala na, hindi namin ma-monitor buong bansa yan, nationwide, hindi namin matututukan lahat. Paano po yun? Tama po. Maaari po nilang sabihin yun. Kaya lang po, kailangan magpakita po sila ng ebidensya na talagang hindi sila. Pero ang mabigat po kasi dito, dapat po sila yung mga kampanya sa buong bansa. Dapat din po yung 72 hours na binigay na namin or even before the 72 hours, sana inaikot na nila sa kanilang mga coordinators. Pinacheck na ang lahat ng lugar. Meron bang mga campaign materials dyan na patungkol sa akin na hindi tumutugo at hindi sumusunod sa ating mga batas at regulasyon? Okay. Other than that, ano pa po ang na-monitor natin sa unang araw po ng campaign period sa national election, Attorney Laudianco? Naghihintay po kami ng report ngayon tungkol sa billboards dahil sa unang pagkakataon po naging express po ang ating resolution na pinapayagan na yung outdoor advertisement ng mga static at LED billboard. Ang regulasyon naman po dyan ay hindi na patungkol sa sukat dahil ginagabayan na po yan ng isang executive order sa outdoor advertisement at ng building code. Ang tinitignan na lang po ng COMELEC, yun bang billboards ng isang kandidato dapat hindi magkalapit sa loob ng 1 kilometer radius at dapat magsasubmit po sa loob ng ating campaign period yung advertiser niya na mapapatunayan, pareho sila, yung advertiser at pati po yung kandidato na hindi dapat lalampas sa 2 buwan ang pagkakapost po niya. Ang iniiwasan po kasi natin dito, Ma'am Cheryl, ay yung mga mayayamang kandidato, uupahan na lahat ng lugar ng billboards, ay limited lamang po yan. Wala nang makakagamit kung unlimited po yung pagkakaupa at walang limitation. May laki din po ba yun? Ay, sa laki po, hindi na po ni-regulate ng COMELEC. Hindi na. Dahil Okay. natural na po, may gabay na po yung building code na nagdidikta, pati yung executive order sa outdoor advertisement po ang nagsasabi na ng limitasyon pagdating sa sizes. Okay. Any other concern na nakaarating po sa inyo sa unang araw? Opo. Isa rin po sa napansin namin ay karamihan po sa mga gamit ng materyales sa campaign materials ay talagang yung mga non-biodegradable plastics. Sa pamamagitan po ng Resolution 11111 ay inihikayat po natin ang ating mga kandidato na sana ang gamitin po nila ay yung mga biodegradable materials. Kasi nga po, isa sa magiging tungkulin at obligasyon po nila ay siguraduhin na magkaroon tayo ng reduction sa waste. Magre-reuse po tayo ng ating mga materials at ultimately, lahat po sana ng mga gamit na yan ay ma-recycle. Sabi nyo nga po, hinihikayat.
So sana mahikayat sila at makiisa po sa panawagan ng ating COMELEC at ng iba't ibang non-government organizations din pagdating po dito sa mga campaign materials. Kaya nga po itinutulak po natin ang impormasyon na to sa ating mga kababayan na sana isa rin ito sa maging batayan ng ating mga kababayan sa pagsusuri ng kandidato. Yung ganito pong kasimpleng environmental laws kung hindi kayang tuparin ng kandidato, pag-isipan po natin, deserve po ba niya na iboto natin sila? Wala naman po bang nag-report sa inyo ng any election-related violence? Sa ngayon po ay wala naman po kami natanggap at sa awa naman po ng Diyos ay hindi pa naman po nagbabago yung estado ng ating mga na-classify na areas of concern. Nananatili pong 38 yung ating binabantayan na red areas kung saan 32 po dito ay nasa Buar at ang 6 po ay nakakalat sa Luzon at Visayas. Attorney Rex, puntahan po natin ang social media. Alam po natin na yan ay isa sa talagang ginagamit ngayon ng mga kandidato para mangampanya. Ano na nga po ba ulit? Ano po ang guidelines na ibinigay natin sa mga kandidato pagdating sa pangangampanya online? Alam po natin na nauna nang nagkaroon po kayo ng agreement with TikTok. Tama po ba? TikTok. Tama po. At meron na rin pong commitment signing ang COMELEC sa ating Facebook o Meta, sa Twitter, sa X, pati na rin po sa Google para naman po sa YouTube at iba pang under po nito. Napakasimple lang naman po ng regulasyon ng COMELEC pagdating sa social media. Una, dapat na iparehistro ang social media channel na gagamitin sa tahasang pangangampanya not later than December 13. Dahil po lahat ng channel na ito ay papayagan ng COMELEC na gamitin sa pangangampanya, papayagan ng platform na gamitin po sa pangatamang pangangampanya. At yung hindi na iparehistro na talaga naman pong tahasang gagamitin sa pangangampanya, ipapatake down po namin yan. Paalala po, hindi po dapat nito maapektuhan yung pong mga channels ng mga supporters dahil bahagi po ng kanilang kalayaan sa pamamahayag at sa pagpalalabas po ng saloobin kung sila po ay susuporta. Pero kung makikita po ng algorithm at ng monitoring ng COMELEC na yung pong channel, bagamat hindi pinarehistro, pinalalabas na ito'y isang individual na nagpapahayag ng saloobin pero kitang-kita po namin talagang walang ginagawa kundi mga ngampanya. Ayan po yung mga ipapatake down natin. Ikalawang regulasyon po, dapat maging makatotohanan sa pangangampanya at sa informasyon. Bawal ang fake news, bawal ang disinformation at disinformation. Bawal po ang maling paggamit ng AI. Lalong bawal na bawal po ang deepfake at softfake. At higit sa lahat po, kung gagamit po ng AI, ito po yung pangatlo, kung mag-enhance po ng kanilang campaign ads, dapat po may watermark or may label na ginamuitan po ito ng ating artificial intelligence. And I suppose, klaro po ito sa lahat ng kandidato. Ito po'y napaabot na ng COMELEC sa lahat po ng kandidato. Tama po. Nagkaroon pa po ng serye ang COMELEC ng pag-iimbita sa kanila na magkaroon ng parang seminar o orientation na ang nagpapacilitate po ay yung ating mga social media platforms. Libre pong ginawa yan online para matulungan po sila. At bukod doon, hindi lang po yung pangangampanya ang naging topic namin. Tinuruan din po sila kung paano nila isa-secure ang kanilang mga account laban sa hacking, laban sa security breaches, at higit po sa lahat para maprotektahan ang kanilang sensitive personal information. So napakaraming hakbangin na po ng pinagtulungan ng COMELEC at ng platforms ito. At higit sa lahat po, meron pong may dadagdag ako. Kung sila man po ay gagamit ng boosting o magbabayad para sa campaign nila, dapat po ito ma-report nila ng tama sa SOSE dahil ang platforms po i-report nila ng tama sa amin ang lahat ng kontratang tatanggapin nila. Kaya pag ito po ay hindi nagmatch, kakasuhan po namin sila ng paglabag doon sa statement of contribution and expenditure. Okay. Paano po, kunwari ganito, attorney, kunwari may isang celebrity, milyon-milyon yung kanyang followers, okay, binayaran ni candidate, or pwede naman sabihin na hindi ako binayaran para hindi na makapag-report sa BIR. Kaibigan ko yan or gusto ko lang siya talagang suportahan. So meron doon, may post. Tapos yung mismong may-ari na influencer o na celebrity, or whoever owns that personal page, hindi naman po kailangan yun, 'di ba? I-rehistro, tama po? Yun mga hindi kailangan i-rehistro yun eh. Kunwari,
once a week nagpo-post kasi yun ang yung sasabihin niya, yun ang suporta ko sa kandidatong to. Tapos binuboost niya, gumagastos siya ng 50,000, 100,000 kabuboost. Paano po yun ninyo monitor o imo-monitor? Yan po yung nagpapatunay talaga na ito po hindi simpleng pagsuporta, kundi pangangampanya po talaga, no? So itong mga bagay na to po ay dapat mai-report. Hindi po bawal yan. Pwede naman po talaga mag-boosting. Ang requirement lang po dyan, una nga yung social media channel. Kung yan talaga ay gagamitin niya sa tahasang pangangampanya at hindi lang paglalabas po ng advocacy niya o pagsuporta, dapat yan nirehistro po nang sa gayon magamit nila ng tama. Otherwise, ipa-flag po namin yan. Monitor namin na talaga nangangampanya siya at dahil hindi po ito tumupad sa registration natin, hindi rin naman po papayag ang platforms na abusuhin yung kanilang platform. Papatake down po natin yan. Ikalawa, walang problema po kung mag-engage ng influencers, personalities, pero dapat i-declare po yung natanggap niya. Whether po yan ba ay sabihin natin na libre, pwede naman po mag-contribute in kind, pwede naman po mag-contribute in service, at lalong-lalong pwede po mag-contribute in cash. Dapat nakareflect lahat sa kanilang sose. Okay. Paano po yung mga mag-share? Kunwari, ako, ordinaryo, although bawal kami pa, of course, sa news. O kunwari po, nakita ko tong campaign ad na to, dahil gusto ko iboto tong senador na to, ay i-repost ko sa aking page, i-share. Paano po yun? Okay lang po ba yun? Okay lang po yan. Parte po yan ng malayang pamamahayag at yan din po bahagi nung sa tinatawag na desisyon ng Korte Suprema sa Bishop of Bacolod, dun sa Diocese of Bacolod versus Comelec, kung saan inilala po ng ating kataas-taasang hukuman ang karapatan ng bawat isa sa malayang pamamahayag at malayang paglalabas po ng saloobin. Baging ito man ay pagsuporta o advokasya na patungkol sa isang kandidato. Basta po ito personal na expression, wala pong problema yan. Okay. Siguro po, panghuli na lamang, Attorney Rex, ano po ang paalala natin muli sa mga kandidato? Isama na natin yung sa mga local positions kasi March 28 magsisimula na rin at syempre mahalaga sa taong bayan po. Opo, paalala po sa ating mga kandidato, kayo po ay humihiling na iboto po namin kayo sa isang posisyon na mag-aakda ng batas at kaakibat po nito ang kasama na rin ang pagpapatupad ng batas. Sana po ipakita ninyo bilang ehemplo na kayo mismo ngayon tumutupad sa mga batas pangahalalan. Alituntunin ng Comelec patungkol sa pangangampanya at higit sa lahat po yung ating mga batas patungkol sa pangkalikasan. At sa ating mga kababayan, suriin po natin yan. Dahil kung itong mga batas na nabanggit ay hindi nila kayang sundin at tuparin, magiging ehemplo kaya sila sa atin, makapaglilingkod kaya sila ng tama at higit sa lahat, deserve po ba nila ang boto po natin na napakahalaga? Maraming salamat po, Ms. Erin. Maraming pong salamat sa inyong oras. I'm sure very busy po kayo today. Again, thank you, Comelec spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Mabuhay and God bless po, Ms. Erin. Salamat po. At mga kapatid, ayan po, nagsimula na nga rin ang Oplan Baklas. Kanina, minention na po ni Attorney Rex Laudianco yung pagsisimula po ng Oplan Baklas ng Comelec. Alamin natin ang iba pang detalye. Kasama natin sa linya ng telepono ang ating News 5 correspondent na si Mon Gualvez. Mon, kamusta ang iyong pagtutok, pagbabantay dito sa Oplan Baklas? Mon? Yes, Cheryl. Yes, sabi nga ni Atty. Rex, kahit matagal na nga kasing nagkalat sa mga kalsada nitong mga nakaraang buwan, yung mga naglalaki ang posters at mga campaign materials sa mga kandidato, ngayong araw pa lamang nagkaroon ng karapatan ng Comelec na pagbabaklasin itong mga illegal na campaign materials, particular yan sa mga tumatakbo sa pagkasenador at party list na nagsimula na nga rin yung 70 araw ng pangangampanya. Madaling araw pa lang kanina, mas inunahan pa yata yung mga nangangandidato. Itong si Comelec Chairman George Garcia ang nanguna mismo sa pagbabaklas ng Comelec sa mga pasaway na campaign material sa kahabaan niya ng Honorio Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Kahit kasi malalaki yung ngiti sa mukha ng mga kandidato sa posters, sumobra naman yata yung laki ng iba at saka hindi na sumunod sa tamang sukat na 2 by 3 feet lamang at halos karamihan, Cheryl, gawa sa plastic o hindi eco-friendly material na nakapaskil pa sa mga puno, marami sa poste at may mga iba na sa kawat pa ng kuryente. Kahit may mga nakasabit doon sa mas mataas na bahagi pa ng poste, hindi pinalampas ng Comelec at sinungkit ito ng mga otoridad.
sabi ni Chairman Garcia at sabi din naman ng poll body, bawal ang lahat ng mga yan. At nakatakdang sulatan ng COMELEC ang mga naturang kandidato at party list na sangkot sa mga illegal na campaign materials. Meron silang 3 araw para tanggalin ang mga ito sa mga hindi pa natatanggal at kung hindi, nakatakda silang sampahan ng election offense at posibleng ma-disqualify sa posisyon. Ang latest na anunsyo ni Chairman Garcia ngayon dito, Cheryl, tapos na ngayong araw ang pagbabaklas sa pangunguna ng COMELEC. Ang mangyayari sa mga susunod na araw daw, talagang titignan na lamang nila yung mga lumalabag pa rin daw sa mga campaign materials na nasa illegal na lugar at yung mga hindi tamang materyales at syempre yung tamang sukat at susulatan na lang doon ito ng COMELEC. Parang ang sabi nga ni Chairman, sila naglagay niyan, kami magtatanggal. Sila na rin magtanggal. Susulatan namin sila. Pag di sila sumagot, kailangan na silang sampahan daw ng election offense. Ang nangyayari daw kasi tinanong natin kung may nasakampulan na ba dyan sa mga election offense na yan, in particular sa mga illegal campaign materials na nakapaskil nga sa paligid. Ang sagot ng COMELEC, wala pa naman. No? Wala pa naman daw talagang nasasampulan na talaga natutuluyan. Pero ngayon, mukhang may matutuluyan na dahil naglunsad din sila ng panibagong task force na tututok dito at hindi na sila maghihintay ng magreklamong botante. Sila na mismo, motu proprio, ang magsasampa ng kaso dun sa mga involved na candidate na hindi sasagot at hindi tutugon sa kanilang mga sulat or notice na ipapadala sa mga involved nga dito, no, na mababaliwalain lang, no, yung kanilang mga puna o panawagan din ng ahensya. So, we will see in the coming days. Kasi ang sinasabi naman nila, wala man na tuluyang mapanagot sa naturang election offense, meron naman daw mga nasasampulan in other matters na may kaugnayan din sa panahon ng pangangampanya. Sherry. Anong gagawin dun sa mga nabaklas na campaign materials? Ayun, lahat ng mga nabaklas na campaign materials, may nagtanong nga isa, ano to sir, susunugin nyo rin ba ito? Sabi ng COMELEC, hindi pwede. Ang ating sinasabi dito, kailangan considerate sa environment. So, hindi nila ito susunugin, iipunin nila ang lahat ng mga campaign materials na mga pinagbabaklas at lalagay muna yan sa COMELEC local offices or local COMELEC offices rather. At ito kasi maaaring gamitin din bilang ebidensya, no, sa mga maaaring isang pangreklamo. And then afterwards, kapag tapos na rin naman ang halalan, meron silang tamang pamamaraan ng pag-alis nitong mga campaign materials na hindi naman makakasira sa kalikasan, Cheryl. All right. Thank you for the update. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, ayan po, simula pa lamang po ng ating pagtutok sa unang araw po ng campaign period ng national elections para sa midterm elections po natin. Mamaya silipin natin ang sitwasyon sa mga campaign rally ng iba't ibang partido. Kahapon kasama po natin si Senator Amy Marcos at alam naman po natin na kasama siya o bahagi siya sa alyansa na para sa bagong Pilipinas. At yun po, sabi niya kahapon ay titignan natin, gusto niya daw umuwi ng Ilocos pero hindi siya sure kung pupunta siya. Makukumpleto nga ba ang dosing senatorial line-up po ng administrasyon? Tutukan din natin saan nakarating ang iba't iba pang kandidato, yung mga grupo ng dito po sa darating na eleksyon. Meron nagtumutok sa Cavite, merong nagsulo, mamaya. Update po namin kayo. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod Cheryl Cose. Mga ating question of the day, dapat bang mas higpitan ng COMELEC ang campaign regulations? Kung oo, ano ang dapat nilang ipatupad? Post po kayo sa ating live stream or tawag po kayo sa ating tanungan hotlines. At sa mga oras po na ito ay titignan po natin din, gusto nating makakuha ng update. Nandun din si Mary Mon Reyes or si Maan. Tingnan natin, Ayen, kung sino ang makukuha natin dahil ang administration slate po ay sa Lawag City po ang kanilang kick-off sa kanilang campaign para sa campaign rally po nila. So gusto nating makakuha ng update. Meron din naman pong nasa
Cavite, ano po, kaninang umaga, meron din nag-Zumba. Susan, kamusta? Nasaan na tayo? Ayan, sino na ang pwede nating makausap? Hirap sigurong makontak po sila kahit during the commercial. Ayan, ay dahil po very busy yung ating mga correspondent na nakatutok po sa ating mga kandidato. Kaninang tanghali, doon po sa update ay sina former Senator Kiko Pangilinan kasama si former Senator Bam Aquino ay nagbahay-bahay. Merong mga ganong strategy. Nakita ko rin ang independent na candidate na si Ben Tulfo, parang nasa isa rin siyang area. Iba-iba parang ang makikita po natin, ang isang team lang talaga na solid ay yung administration slate. At kung pag-uusapan po natin ang latest survey, ay 10 po sa kanila ay pasok sa top 12. But then again mga kapatid, yung pong choice po ninyo, 12 senador ang ating pipiliin. Suriin nyo po mabuti isa-isa. Qualified nga po ba sila? Kung mga re-electionist, mga dati na pong pangalan yan, dati na pong naging senador, tingnan nyo po kung may mga nagawa po ba sila talaga sa Senado at karapat dapat ba silang maibalik po sa pagka-senador. Yung mga baguhan, tignan po din nyo. Tignan nyo po yung kanilang background. Karapat dapat ba silang makapasok sa unang pagkakataon sa pagiging senador? Pahalagahan po natin ang ating mga boto, mga kapatid. Hindi lamang po yung basta na lang or pwede na yan. Sabi nga rin po, di ba, tama ba ni Tito Sen, kung talagang hindi nyo po, wala po sa puso nyo na makompleto yung 12, iwag nyo pong ipilitin na kompletuhin yung 12. Kung talaga pong, kung sa tingin nyo, doon po sa 66 na kandidato, wala pong pasok sa 12 ninyo, huwag nyo pong pilitin na kompletuhin yung 12 at makapasok pa po ng hindi nyo naman talaga feel or tingin nyo hindi naman magpe-perform. At ganun din po sa mga iba pang pipiliin yung kandidato. Kasama natin mula sa Lawag, si Mayan Los Baños. Mayan! Yes. Hi. Cheryl, magandang hapon sa iyo. Tama ka, nandito kami ngayon sa Lawag at kasalukuyang hinihintay yung pagdating ng, actually yung mga kandidato nasa loob na, pero hinihintay pa natin yung pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung naririnig mo konti yung aking background, ay kanina pa, parang malakonsert. Itong kick-off rally dito, iba-ibang singers na yung mga narinig natin kumanta kanina. At regarding that, dito nga sa Lawag, Ilocos Norte, tinuturing na baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos sinimulan, o sisimulan ng administration slate o alyansa para sa bagong Pilipinas ang kanilang pangangampanya. Kanina, Cheryl, dun sa press conference, 8 senador ang dumalo, So, hihintayin natin kung dito mismo sa kick-off rally, makukumpleto yung 12 minamanok ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga Ilocano ang sinuyo nitong pambatang administrasyon sa unang araw ng kanilang kampanya para sa Bilang Pilipino 2025. Simbolo daw yan ang kanilang suporta sa mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pinili ng alyansa para sa bagong Pilipinas sa dito nga sa Vanuatu ng Pangulo gawin yung kanilang kick-off rally. Karamihan sa mga pambatong selo ng administrasyon, alam naman natin, pasok sa top 12 ng survey. Pwera lang sila sa Senator Francis Tolentino at Benhur Apalos. Kaya sabi ni Senator Tolentino, napakalaking challenge pa para sa kanya, kailangan niya talagang doble magtrabaho. Pero yung palaging number 1 sa survey na si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, napapadasal daw na sana silang 12 ang manalo. Si dating Senate President Tito Soto, sinabing napakalaking tulong daw na ini-endorse sila mismo ng Pangulo. Cheryl? Doon sa mga senador, sabi mo 8 lamang. Sino pa kanina yung wala pa na 4? Oo. Yung wala pa kanina si Senator Amy Marcos, Senator Lico Lapid, Senator Pia Cayetano, I might be missing 1. But so far doon sa press poll, 8 na yung dumalo kanina. Pero nagpaabot na ng word sa atin yung kampo ni Senator Amy. Alam naman natin noong September, nung pinakilala ng Pangulo yung kanyang admin slate, absent si Manang Amy. Pero sabi, dito raw sa kick-off rally, sabi ng kanyang kampo, siya ay dadalo na.
Oo nga, Yun ang huling word kahapon. na narinig natin. Oo nga, kahapon ay kasama ko siya dito sa aplikante serye, si Senator Amy. Ang sabi naman niya, na pinag-iisipan niya talaga, gustong-gusto daw niyang umuwi dahil namimiss niya ang lawag. Pero tinatanong ko kasi, dadating ka ba doon sa kickoff? Talagang doon siya sa namimiss ko ang lawag. Ganon. Ganon. So talagang siya ang hihintayin natin kung yung ibig sabihin ba niyang namimiss niya ang lawag, pagpunta dito nga sa kick-off. Sabi mo, ay marami ng celebrities. Anong oras nag-start? Yung punong-puno na ba? Naku, yung mismo kasing event place sila, tinatawag na Centennial Arena, 2 palapag siya. Yung 2 palapag na yon, Sheryl, puno na yon, punong-puno na yon. So, kaya, sa totoo lang, nandito ako sa labas ng venue kasi wala nang signal sa loob. Sobrang hirap na makapag-message, makapag-Viber, walang form of communication pag nasa loob ka, kailangan mong lumabas dahil wala nang signal. So far, puno yun. At ayon sa kampo ng Alyansa, nasa 5,000 daw yung kanilang crowd estimate sa ngayon. Dito sa labas kasi, Sheryl, sa halo-halo. Alam mo yon, yung kada isang kandidato, may kanya-kanya silang mga supporters dito, nag-iingay, kumbaga. Pero sa ngayon, medyo tumahimik. So that means, kasi nag-iingay sila usually, Sheryl, pagparating yung kandidato nila. So ngayon tahimik na, mukhang yung mga kandidato nandun na sa loob, And anytime yan, dapat kasi nga yan, Sheryl, ang sabi sa amin ng pamunuan ng Alyansa, 4 p.m. start na, magsasalita isa-isa yung mga senatorial candidates, and then darating si Pangulo, mag-speech, tataas ang kamay nila, tapos. So dapat matapos siya, hindi siya gagabihin, Sheryl, dito. So pero so far, hindi nagsisimula, at mukhang wala pa ang Pangulo. Ayun. So, hindi pa nagsisimula officially 4 p.m. Puro, pa lang, mga nagpa-perform. May mga malalaki ka bang celebrities na nakita dyan? So far, nakita ko sila Bugoy Drilon, sila Artie Muñoz, sila Sheryl Reyes. Tapos silang kumanta kanina. Pero siguro ma-share ko na lang din, Sheryl, kasi bago ito, nagkaroon nga ng press conference. Siyempre may mga issues na tayong naibato, sa mga kandidato. Ito na siya yung pinakamalaki ngayon, yung impeachment case. Kasi, Sheryl, kung tutusin, kung mangyayari yung sinasabi ni Senate President Escudero, na sa 20th Congress mangyayari yung trial proper, that means, sila, itong mga mananalo, ang unang tatrabahuin nila ay impeachment. So, pinahiningi natin yung kanilang palagay dyan. Si Senator Abby Binay, na isa ring abogado, sabi niya, kailangan manalo muna siya para pag-isipan niya ito. Pero so far, sabi niya, premature at unfair to give a position this early. Hindi ko mabibig ng marami sa mga kandidato, pero si Soto naniniwala na hindi ito election issue. At ang isa daw sa inaabangan ay kung questionin, sabi niya kasi pwedeng questionin yung sinasabi ni Senate President Escudero na tatawid yung impeachment trial from 19th to 20th Congress. Kasi ang sinasabi ni Tito Soto na dating Senate President, alam naman natin, matatas sa rules ng Senado. Sabi niya sa rules ng Senado, nakalagay daw talaga, lahat ng aktibidad ng Senado dapat magtapos bago yung tinatawag nating break nila, bago magbigay daan sa panibagong Kongreso. Yan yung sine die adjournment na tinatawag. Sinasabi niya, pag sine die adjournment, dapat tapusin lahat. Sabi niya, so para sa kanya, pwedeng questionin, natatawid itong impeachment papuntang 20th Congress. Naku, at saka kung sakali man na sino ang magde-decide kung tatawid or hindi? Pwede ba yan sila mismo ba sa Senado, or kung mag-decide sila na tatawid, pwede ba yang questionin sa Korte Suprema? Pwede. Unang sagot sila. As impeachment court, sabi ni Senate President Escudero, pag-uusapan nila sa rules, at so far, kung si Senate President Escudero ang tatanungin, siya, tatawid. Sa kanya, walang problema. Tatawid from 19th to 20th Congress. Kasi ang ginagawa niyang example dyan, yung mga korte sa bansa. Sabi niya, kapag ba nagpalit ng judge, ibig sabihin, dismissed na ang kaso. Yung SEP, yung Electoral Tribunal, sabi niya, pag nagpalit ba ng mga senador, dismissed yung kaso. Sabi niya, di ba hindi naman? Sabi niya, nagtutuloy-tuloy lang. The same with impeachment court. Sabi niya, pag napalitan yung 12 sa mga senador ng mga bagong papasok, hindi dapat natitigil yung impeachment trial. Dapat tutuloy lang siya. Pero sinasabi ngayon ni dating Senate President Soto, dahil first time yan mangyayari, pwedeng questionin sa Korte Suprema. And sabi nga niya, abangan yan. Sabi niya parang so far sa pagpapaliwanag niya kanina,
para daw nag-o-oppose sa isa't isa yung impeachment rules sa Senate rules. Kasi nga sa impeachment rules, pwedeng tumawid. Pero ang sinasabi ni dating Senate President Soto, sa rules ng Senado, dapat tapos lahat ng kanilang trabaho bago mag-adjourn sa June 2025. Itong June 2025. Mayan, parang ang hirap din, napunta na tayo sa impeachment ulit. Pero ito, isa na lang point. Sige lang. Parang ang hirap kasi, Okay lang. paano yung mag-graduate now, hindi na makakabalik, panibagong set ng senators, yung pagbabasihan nila sa kanilang pagdedesisyon kung nasimulan na yung Tama. yung pagdinig, di ba? Kaya nga rin, kasi kinalala mo, Cheryl, nung Thursday, sabi sa atin ni Senate President Sis, ang pinakamaagang pwedeng magkaroon ng impeachment trial, pinakamaagang pwedeng makonvene ng impeachment court, June 2, sa pag-resume ng sesyon. Pero kahapon, sa press con niya, sinabi na niya na, ay, teka muna, hindi pala. Ang impeachment trial mag-umpisa 20th Congress na. Kasi sinasabi na, pagbalik nila ng June 2, 3 weeks na lang yan eh. Sabi niya, ang dami pang mga kurikuritos na kailangan gawin, mga summons ng mga pre-trial, ubos na yan, ubos na yung oras na yan. So tamang-tama yung trial, magsimula na 20th Congress na with a fresh set of senators na. Cheryl. Oo, tama. Ganon. But then again, pwede, Ayun. sabi mo nga, ay marami pa dyan ka-questionin. Pwedeng questionin niya ng kampo, ni VP Sara, kung sa 20th na. Correct. Diba? Kasi first time Correct. na mangyayari, ang daming pwede mong idalihin na concern sa Korte Suprema na, okay, this is another Congress, so dapat na walang saysay na yan. Parang another filing na naman yan dapat. Pwede nilang questionin yon. Na alam naman natin na, di ba, within the year, hindi pwedeng same year, 2 beses ka mag-file ng impeachment. Then, sa Congress. Dagdagan ko pa yan, Cheryl, Dagdagan ko pa yan. Bukod sa new set of senators, meron pang tanong dyan. Meron tanong dyan na pag natapos yung halalan, yung pumirma kasi supposedly, di ba, ilan nga ulit? 213. Oo. Di ba na congressmen? Ang tanong dyan, pag nagkaroon ng new set, paano pag matalo yung karamihan? 1/3 pa rin ba yung nakapirma dyan? Oo. So yun ang sinasabi ngayon ni Senate President Escudero na, well, sabi niya kung wala ng 1/3, pwedeng i-withdraw ng House yung kanilang impeachment complaint kay VP Sara. Pero ang sinasabi ngayon ni Senate President Sis, pero nasa Senado na ngayon yan as impeachment court. Kami sila na magdedesisyon kung pwede pa bang i-withdraw yan o hindi. Kasi may iba kang nagtatanong na lahat ba ng 2/3 na yan mananalo? Paano kung maraming matalo? Di wala na sa 1/3 yung pumirma. At saka paano yung defense team kung matalo? May matalo doon. Papalitan lang. You mean? Ha? Oo, correct. Yung prosecution, you mean? Oo, prosecution. Oo pala. Oo, diba? Totoo yan. Isa ring magandang angulo yan, Seri, no? Kaya ang daming mga first time na mangyayari. Tsaka, ang laki talaga nung pagtawid from 19 to 20th kasi na-cover natin, di ba, yung kay CJ Corona noon. Iisang Congress yun, tuloy-tuloy yun. Nag-Christmas break lang. And then, pagdating ng January, tumuloy-tuloy hanggang May. So, smooth yun. Ito kasi may bagong kongreso. So, talagang may pwedeng questionin nga talaga. So, ayan mga kapatid, napunta po kami ni Mayan sa impeachment na alam naman natin kasing init din naman kasi ng kick-off ng campaign period. So, yan po ang yan din ang dalawa talaga sa pinaka tututukan at hindi ka mapapahinga, Mayan, dahil tutok ka sa campaign period at sa Senate. Ay, ganyan talaga pag magaling ang ating correspondent. Kayang-kaya mo yan. Ay, grabe naman. Sige. Salamat Alright. po. Sige, thank you. Salamat for the update. Mamaya po, try natin balikan or tumutok po kayo sa amin sa Frontline Pilipinas, mga kapatid. At bibigyan po namin kayo ng update dito nga po sa unang araw or sa kick-off ng campaign period po sa midterm elections. Okay? At this point, mga kapatid, hindi na tayo magbe-break. Diretso na tayo. Punta na po tayo. Kasama natin ang election watchdog kontra Daya. Live via StreamYard. Ang kanilang convener na si Professor Danilo Araw. Magandang hapon po sa inyo, Prof. It's been a while. It's good to have you again.
Magandang hapon sa iyo, Cheryl. Salamat sa imbitasyong ito. Long time no see. Oo nga po, pero mukhang madadalas tayo. Ito na, nagsimula na po ang campaign period. So far, Prof, ano po ang inyong obserbasyon dito nga sa unang araw ng campaign period sa National Post? Apat na salita lang, more of the same. In fact, yun nga yung gusto ko rin tanungin sa publiko, ramdam ba nila na unang araw ngayon, samantalang parang tuloy-tuloy yung kampanya, not just in October nung nagsimula yung filing ng certificates of candidacy, but even years before. Pero levity aside, and in all seriousness, Cheryl, reminder lang siguro sa publiko, magandang bantayan natin yung galawan sa local level kasi ang nagsimula lang po ngayon, ito, mahalaga po ito, ang day 1 po na sinasabi ni na Cheryl, ni Namean at iba pang mga reporter po dito sa Radio 5, ito po ay yung senatorial at party list race lang po. Wala pa po yung local race, yung pagiging gobernador, pagiging mayor, konsehal at iba pang mga lokal na posisyon. Sa Marso pa po sila magsisimula. Kaya kung sila ay nangangampanya na ngayon, bawal po yon, premature campaigning po ito. Ano po ang kahapon kasama ko po si Senator Amy Marcos. Natandaan ko lang yung isa sa tinanong ko sa kanya sa Fast Talk. Kasi kung titingnan natin yung tumatakbo sa pagkasenador 66. Well, nag-withdraw na si Congressman Wilbert Lee. So ibig ba sabihin ng 65 or basta 60 plus. So tinatanong ko siya, ano ba ang mahirap kalaban? Yung magaling or sikat? Sabi niya, sikat. Nakikita natin, mas mahirap kalaban. Okay. Yung sikat kesa sa magaling. Na makikita nga naman natin yung composition ngayon ng mga kumakandidato, labanan ng, hindi natin maalis na magagaling po talaga, pero hindi rin natin maialis na maraming sikat sa kanila. So, ano po ang paalala natin? Ano yung red flag sa kandidato na dapat bantayan ng mga botante? Ano yung mga, or dapat natin i-considera sa pagpili ng senador? Alam po ninyo, ang pangunahing konsiderasyon natin dapat yung kanilang plataforma. Ano ba ang plano nilang gawin kapag sila po ay nahalal? Una sa lahat, sila ba ay kabilang sa mayaman at makapangyarihan? Para po sa kontradaya, malaking red flag na po yung mayaman at makapangyarihan kasi ang tendensiya po nila, ang pangangalagaan lang nila ay yung kanilang interes. Halimbawa, without naming name, Cheryl, kung ikaw ay may-ari ng maraming subdivision, syempre, pag ikaw naging senador, ang mas gugustuhin mo ay magpasa ng mga batas na aayon sa interes mo bilang developer, bilang real estate developer halimbawa. At kung ikaw ay bahagi naman ng isang political clan o political dynasty, so syempre ang pababanguhin mo yung iyong apelyido, yung iyong reputasyon, para naman siguro sa susunod na election cycle, yung nanay, tatay, kapatid, anak at kung sino-sino pa ay either magiging bahagi ng let's say Senado o yung yung lugar mo, yung posisyon mo, o kaya naman magiging bahagi sila ng ibang sangay ng gobyerno. So yun yung pamantayan natin, Cheryl, talaga So tingnan natin kung sino-sino ba yung may malinaw na plataforma para sa mahihirap, kasi sa totoo lang dapat maging bias talaga tayo sa mga nangangailangan talaga, sa mga nasa laylayan sa lipunan talaga. So yun yung mas dapat po nating tutukan, at kung may mga mapipili tayo, halimbawa 12 senador yung pagpipilian natin, sino-sino ba yung 12 yon? Tama yung binanggit mo kanina, Cheryl, kung wala tayong mapili, pwede naman tayong mababa sa 12 yung ating pipiliin. So may option naman na ganon. Huwag pilitin para lang makumpleto yung 12. Ano po? Exactly. Oo. Tama.
Sa ano, nakakalungkot lang kung wala talagang mapili. Eh, 6 na 'yon, 'di ba? Pero ibig sabihin, nanunuri po kayo ng pinapahalagahan nyo yung inyong boto. Ayun po. Maliban po dito sa mga kakandidato, I'm sure marami pa pong araw na pwede natin pag-usapan to. Balikan ko lamang po, puntahan ko lamang bilang isang election watchdog kontra Daya. So far, ano po ang inyong assessment, observation sa performance po ng COMELEC at ano po ang inyong nakikita sa darating na midterm elections? Are we good? Talaga nga bang hindi madadaya ang walang dayaan na mangyayari sa eleksyon na ito? Maiiwasan talaga? Ayoko pong mag-tonong doomsayer o masyadong nega o negatibo yung aking sasabihin, pero maraming mga pagkukulang po yung COMELEC, kahit doon pa sa yung handling ng mga certificates of candidacy. Kaya kung mapapansin nyo, ilang beses nag-reprint ng mga balota kasi questionable talaga yung ilang mga naging desisyon nito. Tapos, yung usapin din ng automated election system, mula pa po nung 2010, alam mo to, Sherry, ilang beses na nating pinag-usapan to, talagang may problema sa transparency ng election results kasi mahirap yung magtitiwala ka lang sa makina. Lalo na sa isang sitwasyon na halimbawa, yung source code mo, proprietary software at hindi siya open source, na dapat na yun yung trend ngayon sa IT community. Dapat alam ng publiko, or at least yung mga nakakaalam sa computer programming, alam nila kung paano ba gumagana, ano ba yung set of commands dun sa hardware na gagamitin natin. Tapos mula Smartmatic, napunta tayong Miro, bakit parati tayong umaasa sa dayuhan para sa pagpapatakbo ng ating election system? It's not as if walang kakayahan yung ating local IT community para magsagawa ng ganong klaseng teknolohiya. Mahaba ang listahan ng pagkukulang ng COMELEC, pero doon muna ako hihinto siguro. Siguro yung huling na lang. Kaya ito yung dahilan kung bakit Kontra Daya and other advocacy groups are pushing for a hybrid election system. In other words, manual counting at saka electronic transmission. Para more or less sa counting aspect, there is some degree of transparency. Alam ko po, mas mabagal ang proseso ng pagbibilang, pero mas magandang ganun ang proseso natin kesa naman sa sobrang bilis pero may malaking question mark kung totoo ba yung resulta. Siguro po, pasensya na po, wala na tayo sa oras, pero wag kang magsasawa sa amin, Professor, ha? I mean, ulit-ulitin po natin to hanggang sa eleksyon. Siguro, for now, paalala po sa mga botante at maging, sana pakinggan din tayo ng mga kandidato. Sige po. Okay, dalawang mabilis na punto lang po. Patuloy po tayo maghanda, magbantay at kumilos. Bantayan po natin yung iba't ibang forma ng dayaan. At dun sa mga kandidato ngayon, remember, Kontra Daya is watching you, at hindi lang Kontra Daya, maraming concerned citizens po na nagsusubaybay sa inyong mga pasimpleng forma ng pandaraya, lalo na po sa mayaman at makapangyarihan. Huling-huli na lang, Cheryl, bukas po, February 12, 9 o'clock a.m., ilo-launch na po namin yung aming dataset, yung Kontra Daya Guide to the party list groups in the 2025 polls. Cheryl, kung makakapunta ka sa CMC Auditorium sa UP Diliman, that would be good. Para po ma-share na namin yung resulta ng aming pag-aaral. Siguro dahil nandito na rin lang ako, sabihin ko na ng diretsahan, mayorya po talaga ng party list group ay hindi naglilingkod sa mahihirap. Yung detalye, ibibigay po namin bukas. Ulitin ko lang 9 o'clock a.m. Auditorium po ng College of Media and Communication sa UP Diliman. Makita-kita po sana tayo. Alright. Prof, I will message you so you can send me all the details. Para mas tama po yung detalyeng makukuha ko po. So we could be there tomorrow. And maybe tomorrow lunch, if you'd be free, we'll call you and we could discuss this on my newscast ng 12 to 1 p.m. Sige po, ililibre ko na po yung lunch para po sa inyo. You can count me in already for lunchtime. Okay lang po.
Thank you, Professor Danilo Araw ng Kontradaya. Ayan po, si Prof, mga kapatid. Alright, puntahan natin. We have 2 minutes left. Yung mga mensahe nyo po, sabi ni Rain Marquez, kanina nagbakla sila dito sa Tondo, Maynila. Sana tuloy-tuloy na ito, hindi lang sa unang araw. At sige, tingnan nyo po yung mga nakasabit pa rin. Kasi sabi nga po ng COMELEC, dapat yung mismong kampo na ng kandidatong yun ang nagbabaklas ng sarili nilang materyales. So kung hindi nila ginagawa yan, naglipa na pa po, imposible namang kung napakarami, kung pa isa-isa lang maintindihan natin siguro baka na-miss out lang. Pero kung naglipa na pa rin at hindi nila tinatanggal at all, ayun po, isa na yung red flag. Si Leila Santos, bakit sa amin maraming mga nakasabit sa puno? Narinig ko po kanina, bawal yan. Sana umaksyon naman po ang COMELEC dito sa Laguna. Again, dapat magkusa yung mga kandidato. Hindi rin po kasi kakayanin lahat yan ng COMELEC na magbaklas. Kung sa inyo pong lugar, even yung mga locals, dapat din. Kanina hindi natin naitanong sa COMELEC kung dapat ba yung mga LGUs sa mga barangay, pwedeng silang kusa na magtanggal niyan. Kasi lalo na kung bawal naman talaga. Si Ronald Tumbaga, sa West Bahak-Bahak, Olongapo City, wala pang party list candidates na lumalapit sa area rito. Si Mark Mendez, dito sa amin sa QC, matagal na nagsimula yung kampanya. Sana mas mahigpit kahit po yung hindi pa campaign period. O nga, uy, may mga pabati. Shout out! Ramel Maluto, si Emily Magsipok at Alex Fuentes, EC Pablo, si Marites Insha at si Aida Del Valle. Hello po sa inyo. And happy birthday sa iyo, Rica. Ayan. And God bless you always. Happy birthday, Rica. At mga kapatid, dyan po nagtatapos ang 1 oras ng tanungan at sagutan. Bukas sisimulan po natin kumilatis naman ng mga local candidates sa ating aplikante serye. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita.